Eto, pag-usapan po natin itong nangyayari na naman po mga sangkay sa ating mundo na may kumakalat na naman daw po na delikadong karamdaman mga sangkay at marami na daw po ang pumapanaw doon po sa bansang Amerika. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun, mga sangkay, mahalaga po yung ating pag-uusapan ngayon dahil nga po ito po ay patungkol sa isang matinding karamdaman na lumalaganap ngayon sa ating mundo. Doon po sa Amerika kasi, marami na daw pong tao, mga sangkay, ang pumapanaw. So, alamin po natin ang katotohanan tungkol po dyan. Bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, mga sangkay, sa babaan ng video na to, makikita nyo po, mga sangkay, yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, mga sangkay, pinag-uusapan po natin yung mga mahalagang impormasyon na nangyayari sa Pilipinas at lalong-lalo na po kaganapan sa ating mundo. Ngayon, ito po yung balita kasi, mga sangkay. Ay, yung mga nanonood pala sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Ito yung balita. Itong tinatawag na Listeria outbreak. Saan ba ito nanggaling, mga sangkay? Ito pa, binalita din po ito dito sa Pilipinas. Well, unahin po muna natin yung update niyan, mga sangkay, tungkol po dito sa Listeria outbreak doon daw po sa Estados Unidos. Ayon po dito sa UNTV. Nadagdagan pa ng 5 ang nasawi habang 4 naman ang nagkasakit sanhi ng Listeria outbreak sa deli meat sa Estados Unidos. Ayan na, nadagdagan daw po ng 5 na naman yung mga pumapanaw, mga sangkay, dahil po dito. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC. Naitala ang 5 nasawi sa mga estado ng Florida, Tennessee, New Mexico at South Carolina. Sa kabuuan, mayroon ng 57 cases kung saan lahat ay kinakailangan maospital at 8 naman ang nasawi. So 8 na po, mga sangkay, ang pumapanaw at mahigit 50 ang mayroon po ngayon o nasa stage, mga sangkay, na may tama po sila dahil po dito sa tinatawag na listeria. So ano nga ba? Saan ba nanggaling ito, mga sangkay? No? Ito din po ang gusto kong malaman. Ito na ang pinakamalaking listeriose incident mula noong 2011 Cantaloupe Associated outbreak. Payo ng CDC na iwasang kumain ng recalled deli meats. So galing po sa mga karne. Dahil maaaring ang mga ito ay kontaminado. Ilan sa mga sintomas ng listeriosis ay lagnat, sakit ng ulo, muscle pains, stiff neck, at loss of balance. Ayan. Pinapayuhan ang nakararanas ng ganitong sintomas at kamakailan lang ay kumain ng deli meats na magpatingin sa doktor. Jen Rico. Ang dami pong kumakalat ng mga ganitong klaseng karamdaman no? Mayroon pa po tayong mpox. Dito sa Pilipinas naman, mga sangkay, yung mpox na anong level yon kumakalat, parami po ng parami yung tinatamaan. Ngayon, eto, mga sangkay, ito namang listeria, kumakalat doon po sa bansang Amerika. At eto, mula sa international news. If you're packing those lunches this morning with Boar's Head Deli Meats, we have a major update on that company's recall. The CDC now says at least 9 people have died and dozens have been hospitalized in the country's largest listeria outbreak. Grabe. So, 9 na pala dito, mga sangkay, ang nadali. Ito ay nalilink sa listeria outbreak doon po sa United States of America. In more than a decade, Elaine Quiano is following this. Elaine, what more can you tell us? Well, good. Mamaya, mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol sa mga kumakalat na karamdaman. Ano nga ba ang koneksyon nito tungkol po sa Bible prophecy? Yan po ang ating karugtong sa ating usapan ngayon. Good morning, Michelle. CBS News has obtained new information about what USDA inspectors found at the Boar's Head plant linked to the listeria outbreak. Federal records show dozens of violations, including a rancid smell throughout a cooler and ants on a wall. Well, now some longtime customers say their lives have been forever changed. Patrick Fleming says he regularly bought his wife Sue's favorite deli meat, Boar's Head liverwurst. How long have you been buying the boar liverwurst for Sue? So galing talaga siya sa mga karne, no?
probably at least 10 years. At least 3 times a week, Sue, at age 88, would eat liverwurst for lunch. But in July, after having her usual sandwich, she became violently ill. Her whole body was shaking. I've never seen anything like that with anybody. I was concerned, literally, that my bones were going to fly out of my body. So nanghina po si Lola, mga sangkay. That's how violent the shakes were. She spent 9 days in the hospital and 11 days in a rehabilitation facility recovering from listeria. Tinamaan din po siya. Dahil din po sa karne na nakain niya, mga sangkay. So, eto, sabi po dito, nasa 9 na daw po katao ang pumapanaw at mayroon pong nasa 57 na ngayon ay nasa pagamutan dahil po dito sa listeria outbreak. Ang dami pong no? Kahit mag-research po kayo ngayon, mga sangkay, try nyong i-research sa Google yung iba't ibang klaseng mga karamdaman ng kumakalat sa ating mundo. Napakarami po, mga sangkay. Iba't iba po at napakadami. So, anong mayroon? Ito ang tanong, mga sangkay. Ano nga ba ang mayroon? May connection ba ito sa Bible prophecy, itong mga kumakalat na karamdaman ngayon sa iba't ibang panig ng ating mundo? Sa Biblia, mga sangkay, may mababasa po tayo dito. Ito pong isa sa mga talata sa Bible in Luke chapter 21 verse 11. Isa sa mga prophecy ito, mga sangkay, na mangyayari before the coming or the second coming of Jesus Christ. Bago ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga sangkay. Ito po ay, ang makaka-relate lamang po nito ay mga Christians, okay? If hindi mo gusto yung ganitong klaseng topic, pwede kang lumipat po sa ibang channel at doon po manood. Pero ito po ay para sa mga Kristiyano, mga sangkay, na naniniwala po sa mga propesiya sa Biblia na talagang nagaganap sa panahon natin ngayon. Kasi, pagdating po sa mga propesiya sa Biblia, para po tayong actual na nakikita habang pwede po natin mabasa yung mga impormasyon at nakikita naman po natin ng actual yung nagaganap na nakasulat sa Bible. Ito po, kagaya po na ito, mga sangkay, Luke chapter 21 verse 11, isa sa mga propesiya sa Biblia. There will be great earthquakes. Magkakaroon daw po ng mga malalakas na pagyanig o lindol. And in various places, famines. Ito po yung grabing kahirapan, gutom ng lahat ng tao o ng maraming tao. Pestilences. And there will be terrors and great signs from heavens. Alam niyo, mga sangkay, very interesting. Balikan po natin itong pestilences. Isa sa mga interesting ngayon na nangyayari, mga sangkay, ito pong great signs from heaven. Ang dami po ngayon, mga sangkay, na ibabalita na parang mga UFO daw na nakikita po sa kalangitan. Tapos sasabihin nila, rocket debris pala yun, nahuhulog daw po. Pero may iba na naman, mga sangkay, isa sa mga unresolved na nangyari doon po sa US ay yung parang bulalakaw na malaki, mga sangkay na nahulog galing sa langit doon po sa isang village. Pero yung mga nasa village, mga sangkay, ang sabi nila, nakita daw po nila yung ibang mga nilalang na bumaba, mga sangkay, sa isang sasakyan na nahulog sa kanilang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, sa Texas po ata yun. Ngayon, mga sangkay, marami po mga signs from heavens. Iba't ibang klaseng kababalaghan na nangyayari sa langit. Pero, isa sa mga very interesting ay itong pestilences. Nagaganap po itong propesiyang to. Ano nga ba ang pestilences? Mga sangkay, sabi ng Biblia, magkakaroon daw po ng malalakas sa paglindol at mga taggutom o kahirapan sa iba't ibang panig ng ating mundo. At magkakaroon din po ng pestilences. Ano nga ba ang mayroon, mga sangkay? Ngayon, i-research po natin yan. Sa dictionary, nakalagay po dito, pestilence, a fatal epidemic disease. Ayan Ibig sabihin, karamdaman po ito. Ngayon, para mas malinaw pa, ito, Merriam-Webster, nakalagay po dito, infectious epidemic disease. Nakalagay pa nga po dito, devastating.
O, dito naman mga sangkay, ito po sa Cambridge Dictionary. Any very serious infectious disease that spreads quickly. Ayan. So, klaro po mga sangkay, ang pestilence na nasa Bible ay inihula patungkol po sa paglaganap ng iba't ibang klaseng karamdaman. Okay? So, hindi po siya kwentong barbero lamang. Ayan po. Ito ay kasalukuyang nagaganap sa panahon natin ngayon. Na ang ibig sabihin lamang, tayo po mga naglilingkod sa ating Panginoon, lalo po natin pagtibayin ang ating pananampalataya kay Lord. Sapagkat nakikita po natin ngayon mga sangkay, itong mga senyales ng kanyang pagbabalik. Ito sabi pa nga, kung ang Biblia ay talagang fantasy lamang, bakit natutupad ito mga ganitong klaseng detalyadong mga propesiya, mga lindol, mga kahirapan, gutom sa ating planeta. And it's happening right now. Sa Africa, grabe po mga sangkay, kumakain na po sila ng yung putik. Sinusubukan na po nilang ilutuin, lagyan po ng mga panghalo. So, ngayon mga sangkay, hindi na po ito nakakagulat para sa atin. Itong mga nagaganap ngayon na paglaganap ng karamdaman. Kagaya po ng nangyayari ngayon doon sa United States of America. Ito pong listeria outbreak. Grabe, no? So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Just comment down below. And now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.